Hello po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Nehemiah chapter 2 verse 1-2. Isang araw ng unang buwan, ika-20 taon ng paghahari ni Artaxerxes, binigyan ko siya ng kanyang inuming alak. Noon lamang niya ako nakitang malungkot. Tinanong niya ako, bakit ka malungkot? Tingin ko sa iyo, wala ka namang sakit. Yun lang po rin ang Diyos. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babahagi ay mula sa aklat ni Nehemiah, 2 kabanata, talata 3 hanggang 5. Natakot ako kaya sinabi ko sa hari, naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang nasod na pinaglibingan sa aking mga ninuno ay wasak at ang mga pintuan niyon ay natupok ng apoy. Ano ngayon ang nais mo? Tanong ng hari. Nanalangin ako sa Diyos ng kalangitan at pagkatapos, sinabi ko sa hari, kung pahihintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Huda upang itayong muli ang nasod na pinaglibingan sa aking mga ninuno. Kapurihan po sa ating Ama lumikha sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon ay mula sa libro ng Nehemiah chapter 2 verses 6-8. Tinanong ako ng hari habang nakaupo ang reyna sa tabi niya, gaano ka katagal doon at kailan ka babalik? Sinabi ko kung kailan ako babalik at pinayagan niya ako. Humiling din ako sa hari, kung maaari po, mahal na hari, bigyan niyo po ako ng mga sulat para sa mga gobernador ng probinsya sa kanluran ng ilog Euphrates na napayagan nila akong dumaan sa nasasakupan nila sa pag-uwi ko sa Juda. At kung maaari, bigyan nyo rin po ako ng sulat para kay Asaph na tagapagbantay ng mga halamanan ninyo upang bigyan ako ng mga kahoy na gagamitin sa paggawa ng pintuan ng matatag na kuta malapit sa templo at sa pagpapatayo ng pader ng lungsod at ng bahay na titirhan ko. Pinagbigyan ng hari ang mga kahilingan ko sa kanya dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa aklat ng Nehemiah chapter 2 verse 9-11. Sa pag-alis ko, pinasamahan pa ako ng hari sa mga opisyal ng sundalo at sa mga ngabayo. Pagdating ko sa kanluran ng ilog Euphrates, ibinigay ko sa mga gobernador ang sulat ng hari. Ngunit nang marinig na nina Sanballat na taga-Horon at Tobias na isang opisyal ng mga Amonita na dumating ako upang tulungan ang mga Israelita, labis silang nagalit. Tiningnan ni Nehemiah ang pader ng Jerusalem pagkalipas ng 3 araw mula nang dumating ako sa Jerusalem. Amen. God bless po. Hello po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Nehemiah chapter 2 verse 12-14. Hindi ko pa ipinaalam kanino man ang ipinagagawa sa akin ng Diyos tungkol sa Jerusalem. Sa gabi ng 3 araw, gumising ako at lumabas ng lungsod na may ilang kasama. Ang tanging hayop na dinala namin ay ang asnong aking sinakyan. Lumabas ako sa pintuan ng libis sa daang patungo sa bukal ng dragon hanggang sa pintuang papunta sa tapunan ng basura. Sinuri kong mabuti ang giba-gibang pader ng Jerusalem at ang mga nasunog nitong pintuan. Nagpatuloy ako sa pintuang bukal hanggang sa paliguan ng hari. Pagdating doon, walang madaanan ang sinakyan kong asno. Yun lang po rin ang Diyos. God bless. Hello po, good evening. Ang aking pong Bible verse for today is from the book of Ezra, chapter 6, verses 14-16. Patuloy namang nagtrabaho ang pinuno ng mga Hudyo at malaking bahagi na rin ang kanilang nagagawa dahil pinapalakas ng mga propetang sina Haggai at Zacarias ang kanilang loob. Tinapos nila ang pagtatayo ng templo ayon sa utos ng Diyos ng Israel at ipinatupad ni Ciro, Dario at Artaxerxes na magkakasunod na naging mga hari ng Persia.
Nang 3 araw ng 12 buwan, sa 6 na taon ng paghahari ni Dario, natapos nila ang pagtatayo sa templo. Ang buong sambayan ng Israel, mga pari at levita, at ang lahat ng bumalik mula sa pagkabihag ay masayang nagdiwang sa pagtatalaga ng templo ng Diyos. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless! So muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin ang Panginoon sa bawat araw na binibigay po sa atin. No? At tayo nga po ay nasa Nehemiah chapter 2, verse 18 to 20. So sabi po dito, sinabi ko rin sa kanila kung gaano kabuti ang Diyos sa akin at kung ano ang sinabi ng hari sa akin. Sumagot sila, sige, muli nating itayo ang pader. Kaya naghanda sila para simulan ang mabuting gawain ito. Ngunit nabalitaan ito ni Sanballat ng taga-Horon, ni Tobia na isang opisyal na Amonita, at ni Jesim na isang Arabo. Nilait nila kami at pinagtawanan. Sinabi nila, ano ang ginagawa niyong ito? Nagbabalak ba kayo maging laban sa hari? Sinagot ko sila, magtatagumpay kami sa pamagitan ng tulong ng Diyos sa langit. Kami ng mga lingkod niya ay magsisimula na sa pagpapatayo ng pader ng Jerusalem, pero kayo ay hindi kabilang at walang karapatan sa Jerusalem, at hindi kayo bahagi ng kasaysayan na ito. So dito makikita po natin, no, yung buhay po ni Nehemiah, no, ay panibagong kalakasan po ito sa mga Israelita. Kaya nung ibinahagi niya yung kwento, no, talagang ito ay nagdulot po ito ng inspirasyon, no, sa buhay ng mga nauna ng Israelita na nagtatayo na ng templo. Kaya, kumbaga, yung matapos ikwento, kung ano yung ginawa ng Panginoon, no, sa kanya, eh, na-inspired po yung kanilang mga kasamahan, no, na-inspired po yung ibang mga Israelita. Pero dito po natin makikita na palagi pong andyan yung mga balakid, no, na makikita po natin na sino nga po yung mga naging balakid dito. Ito po sila Tobia, isang opisyal ng Amonita. Ay talagang dito po natin makikita na yung gawain sa Panginoon, lagi po may kakibat yan ng mga balakid. Pero dapat hindi ito maging hadlang, no? Bagkos ay magpatuloy dapat dun sa gagawin. At dito ay makikita natin na kahit sila ay nilalait, pinagtatawanan, ay patuloy po nilang ginawa kung ano yung karapat-dapat na ito yung ipagpatuloy yung pagtatayo ng templo. So, purihin po ang Panginoon, and God bless everyone.